Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today sa reflection o ang mabuting balita sa araw na to. So, lahat po tayo, meron tayong achievement sa ating personal na buhay. Pag estudyante ka pa lang, gusto mong maging engineer, doktor, teacher, police, at o kung ano pa man. Pagdating naman sa mga karera, no, halimbawa sa sports, no, nakita natin yung mga Olympians, sobrang hirap yung kanilang ginagawa, sobrang ang tagal ng kanilang training, maabot pa ng taon para lang ma-qualified, no, sa mga sinasalihan nilang mga championship o kagaya nga ng Olympic. So, siyempre sila naghihirap din dahil kailangan mo ng pagtuunan ng pansin at bigyan ng halaga. So, ganun din po, no, sa ating spiritual na pamumuhay. Meron din mga pasakit at meron talagang kailangang isakripisyo. Sabi sa Marcos chapter 8 verse 31, nagsimulang mangaral si Jesus sa mga tagasunod niya na siya'y anak ng tao ay kailangan dumanas ng maraming paghihirap, itatakwil siya ng mga pinuno, ng mga Hudyo at mga namamahalang pari at mga Saduseyo. So ayun po, ano, even ang ating Panginoong Jesus ay daraan sa matinding pagsubok o mga pasakit, no, sa kanyang buhay. Pero hindi ito dahil sa kanyang personal na achievement, kundi dahil para sundin ang utos ng Ama na tayo ay iligtas sa ating iligtas ang ating mga kaluluwa. So ganun po tayo kamahal ng ating Amang nasa langit. Imagine mo, isinugo niya, no, ang ating Panginoong Yesus, bagamat sa Diyos, naging tao siya, pinarusahan, pinahirapan, pero pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na muli at nandun na nga, nakakamit na yung kalwalhatian at nadaig na, no, ang kamatayan at tayo nabiyayahan mga tao isang buhay na walang hanggan. So ganun po talaga, no, darating at darating sa ating buhay, sa ayaw man at sa gusto natin, maraming daraan o harapin na pagsubok sa ating buhay o challenges. Kumbaga maraming suffering. Pero siyempre hindi naman tayo natutuwa, no? Kung halimbawa yung kapatid natin, kaibigan o kakilala ay dumaraan ng pagsubok o suffering, hindi mo nang pwede sabihin, ano yan, sige magsaya ka kasi nagsasuffer ka. Kung may cancer na yon, no? So hindi po ganoon. Ang sinasabi dito, yung suffering natin ay malalagpasan natin dahil sa tulong ng ating Panginoong Yesus, dahil hindi tayo iiwan ni pababayaan. Kaya talagang kailangan po natin, no, bigyan ng oras, talagang mag-focus tayo, bigyan ng lakas, ng panahon, ng talento, yung ating achievement, no, para makuha natin o malasap natin yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng ating Amang nasa langit. So yun po, no, talagang yan ang nating lagay sa ating puso't isipan na hindi madali ang buhay po natin dito sa mundo. Talagang marami po tayong pagsubok na pagdaraanan. Pero yun na nga, no, kahit ganun pa man, nandiyan po ang ating Panginoong Yesus, basta't meron tayong malalim na relasyon sa Kanya, malalim na pananampalataya, ang lahat pong yan ay ating malalagpasan. Siya na rin ang nagsabi, no, ang ating Panginoong Yesus ay napagtagumpayan ko na ang mundo. Kaya wala siyang hindi mapagtagumpayan. Even po tayo, no, kahit na anong problema, dahil nandyan ang ating Panginoong Yesus na handang tumulong, na laging nandyan sa oras ng pangangailangan. Kaya yan po ang lagi nating lagay sa ating puso't isipan, na walang mahirap, walang mabigat, walang sacrifice na hindi natin kayang lagpasan, basta kasama po natin ang ating Panginoong Yesus. So tayo po'y manalangin
Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. At lahat po ng nanonood sa aking vlog na may karamdaman, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin ay walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganun din po, yung mga pamilyang nahihirapan, di ba? Na nagsasakripisyo dahil sa hindi pagkakaunawaan, ipuhin niyo po ng kanilang mga ng iyong mapagmahal na puso, maging mapagpatawad sila, mapagmahal, at may malasakit sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, nahihirapan pa, Lord, para pampaano may raraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat naming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.